Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 8 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong paghigantihan ang kanyang minahal na babae. Sa nakaraang episode, nagtapat si Makabe kay Fujinomiya na may gusto na siyang ibang babae. Ituloy natin ang kwento. Sa classroom, makikitang naglilista si Yoshino ng mga pagkaing gusto ni Aki. Sa pintuan ng classroom, kasama ni Makabe si Fujinomiya at sinabing si Aki daw ang babaeng kanyang nagugustuhan. Akala naman ni Makabe ay sisuko na si Fujinomiya sa kanya kapag nakita nito ang kakumpetensya nito sa puso niya. Ngunit mas lalo pang naging confident si Fujinomiya na maaagaw niya si Makabe kay Aki. Nagpakilala si Fujinomiya kay Aki at sinabing nagseselos siya dito dahil kay Makabe. Pipigilan na sana ni Makabe si Fujinomiya ngunit na-distract si Makabe sa malakas na hangin na nagpalipad ng palda ni Fujinomiya. Laking gulat ni Aki at Makabe na wala palang suot na panty si Fujinomiya. Nagpaliwanag naman si Fujinomiya at sinabing hindi siya nagsusuot ng panty dahil sa kalusugan niya. Tumayo si Aki at sinabing nakakainis daw pagmasdan sina Makabe at Fujinomiya kaya lalabas na lang daw siya ng classroom. Hinabol naman ni Makabe si Aki at nagpaliwanag agad kung bakit kasama niya si Fujinomiya. Lumingon si Aki kay Makabe at sinabing hinding-hindi siya maniniwala sa mga explanation nito. Pinalalayo din niya si Makabe sa kanya dahil baka daw mahawa siya sa kabobohan nito. Sasampalin na sana ni Aki si Makabe nang matamaan ng kamay nito ang muka ng kanilang professor. Pinarusahan tuloy ng professor ang dalawa kaya naman kailangan nilang linisin ang swimming pool ng school. Humiwalay si Aki kay Makabe at pinaalalang huwag na huwag itong lalapit sa kanya dahil baka masampal niya ito. Nagtitimpi naman si Makabe dahil hindi niya maintindihan kung ano ba talaga ang kinagagalit ni Aki sa kanya. Dahil dito, naisipan ni Makabe na basain si Aki para makaganti siya sa katarayan nito sa kanya. Nainis naman agad si Aki, ngunit nagpaliwanag din agad si Makabe na aksidente lang ang nangyari at hindi niya sinasadyang basain si Aki. Habang inaayos ni Aki ang sarili niya, napansin ni Makabe na wala daw hugis ang katawan ni Aki, ngunit pwede naman daw panglaban ang magagandang legs nito. Maya-maya pa, napansin ni Makabe na may dalang timba ng tubig si Aki. Kahit nabibigatan ito, desidido ito sa paglapit kay Makabe para basain ito. Dahil dito, sinabi ni Aki na lumapit na lang si Makabe sa kanya para makaganti siya dito. Ayaw naman ni Makabe na sundin si Aki kaya lalong nagpupumilit ang dalaga na makalapit dito. Sinabi naman ni Makabe na wala daw siyang ekstrang damit pampalit kaya hindi siya pwedeng mabasa. Sinabi naman ni Aki na pwede naman daw umuwi si Makabe nang nakabrief lang o di kaya walang suot. Ngunit, bago pa makalapit si Aki, nahulog na ito sa swimming pool. Napansin naman ni Makabe na hindi marunong lumangoy ang dalaga kaya agad-agad siyang tumalon sa swimming pool para sagipin ito. Bago pa masagip ni Makabe si Aki, nakahawak na ito sa railings at nakaahon mag-isa. Tinanong naman ni Aki si Makabe kung bakit ito tumalon ng pool kung ayaw nitong mabasa ang damit nito. Sumagot naman si Makabe na automatic daw na gumalaw ang kanyang katawan para tulungan si Aki. Ayaw namang maniwala ni Aki kay Makabe kaya nagalit ang binata. Sinabi ni Makabe na hindi naman daw maniniwala sa kanya ang dalaga kung sasabihin niyang may gusto siya dito kaya siya tumalon sa pool para tulungan ito. Sumagot naman si Aki na wala naman daw siyang sinasabing ganoon. Naisip naman ni Makabe na kahit anong paliwanag niya kay Aki, hinding-hindi maniniwala sa kanya ang babae dahil sarado ang utak at puso nito sa kanya. Hindi naman maintindihan ni Makabe ang kanyang sarili dahil naiinis siya sa dalaga kahit nagpapanggap lang naman siya na gusto niya si Aki. Biglang nagsalita si Aki at sinabing kailangan ni Makabe panindigan ang feelings nito sa kanya. Kailangan din daw ni Makabe na mapatunayan kay Aki na mahal siya nito. Tinanong naman ni Makabe kung ano ang dapat niyang gawin para mapatunayan ang pagmamahal niya. Sumagot naman si Aki na pwede siyang halikan ni Makabe. Sa kabilang banda, makikitang naghihintay si Yoshino kay Aki nang biglang dumating si Fujinomiya para kausapin ito. Tinanong ni Fujinomiya si Yoshino kung alam ba daw nito kung nasaan si Makabe.
Sumagot naman si Yoshino na hindi niya alam kung nasaan si Makabe. Sa swimming pool, hindi malaman ni Makabe kung paano sasagutin si Aki. Dahil dito, nagalit agad si Aki at sinabing kung may gusto si Makabe sa kanya, kayang-kaya nito na halikan siya. Na-imagine naman ni Makabe na nasa isang beach sila ni Aki. Ito ang perfect na lugar para sa first and last kiss nila dahil sa sunset at ito din ang perfect na lugar para sa finale ng kanyang revenge kay Aki. Na-imagine ni Makabe na kapag nag-confess sa kanya si Aki, tatanggihan niya ito at pagkatapos ay itataboy. Kaya naman, hindi pwedeng humantong agad sila sa kissing scene dahil masisira ang kanyang plano. Aahon na sana si Aki ng pool nang pinigilan siya ni Makabe. Nagkalapit tuloy ang kanilang muka na para bang magkikis talaga sila. Hindi tuloy maintindihan ni Makabe kung ano ang gagawin. Kaya naman, nagkunyari si Makabe na ang nakikita niya sa harapan niya ay isang malaking karne sa halip na muka ni Aki. Hahalikan na sana ni Makabe si Aki nang umatras ang dalaga at binigyan ng napakalakas na uppercut ang binata. Tumalsik naman agad si Makabe. Naiinis naman na tinanong ni Makabe si Aki kung bakit siya sinuntok nito. Mabuti na lamang at dumating ang mga kaklase ni Makabe kaya naman nakaligtas si Aki sa pagpapaliwanag kay Makabe. Umahan naman si Aki ng pool. Sinabi nito kay Makabe na tatanggapin na lang daw niya ang feelings ni Makabe pero wala pa din daw siyang pake sa feelings ng binata sa kanya. Maya-maya pa, makikitang nakaupo si Makabe sa isang bench at iniisip kung bakit kumilos ang katawan niya para halikan si Aki. Nakita naman ni Fujinomiya si Makabe at umupo sa tabi nito. Sinabi naman ni Makabe na wala siya sa mood para kausapin si Fujinomiya. Ngunit, binigyan ni Fujinomiya si Makabe ng green tea para umaliwalas ang pakiramdam nito. Nagustuhan naman ni Makabe ang green tea. Bigla namang naglabas ng mga energy powder si Fujinomiya at sinabing kailangan ito ni Makabe para hindi daw ito magkasakit. Sinabi naman ni Makabe na mas okay ang pag-ehersisyo at pagdadayet kesa sa pag-inom agad ng mga gamot na pampalakas ng resistensya. Tinanong naman ni Makabe si Fujinomiya kung ano ang nagustuhan ng dalaga sa kanya. Naisip ni Makabe na ito na ang chance niya para gayahin si Aki na hindi naniniwala sa dahilan niya kung bakit nagustuhan niya ang dalaga. Sumagot naman si Fujinomiya na nagustuhan niya si Makabe dahil sobrang humble daw ni Makabe na hindi nito nare-realize kung gaano siya kagwapo sa paningin niya. Nahiya naman si Makabe sa sinabi ni Fujinomiya at kinilig din siya. Tumayo si Fujinomiya at kinuha ang kanyang mga gamit. Sinabi din nito na kailangan daw maging confident ni Makabe dahil napakaganda daw ng kalooban ng binata. Umalis si Fujinomiya at naiwan si Makabe na nag-iisip. Na-realize naman ni Makabe na kailangan daw niyang maging mas matapang para paibigin si Aki dahil sa mga sinabi ni Fujinomiya sa kanya. Sinundan naman ni Yoshino si Fujinomiya dahil hindi daw katiwa-tiwala ang babae. Kailangan daw niya itong pabagsakin para hindi nito guluhin sina Makabe at Aki habang maaga pa. Ngunit, nabisto ng bodyguard ni Fujinomiya si Yoshino at tinanong kung ano ang kailangan nito sa kanyang amo. Sumingit naman si Fujinomiya at sinabing kaibigan niya si Yoshino kaya hayaan na lang ito. Nagsorry naman si Yoshino na para bang naiiyak pa. Ngunit, sinabi ni Fujinomiya na hindi nito kailangan magpanggap sa harapan niya kaya tigilan na nito ang pag-arte. Nagbago naman agad si Yoshino at tinanong si Fujinomiya kung ano ba talaga ang kailangan nito kay Makabe. Sumagot naman si Fujinomiya na malaki daw ang utang na loob niya kay Makabe dahil sa pagsagip nito sa kanya dati. Alam naman ni Yoshino na nagsisinungaling si Fujinomiya dahil kinwento na sa kanya ni Makabe ang katotohanan. May isang babae naman na lumapit sa kanilang dalawa. Habang naglalakad pa uwi si Makabe, nag-aalala siya na baka mahulog siya ng tuluyan kay Aki dahil sa mga ginagawa niyang diskarte dito. Pag-uwi ni Makabe, nagulat siya dahil nasa bahay niya sina Yoshino at Fujinomiya. Nagluluto ang dalawang ito kasama ang kanyang ina. Lumapit naman agad si Makabe kay Yoshino at sinama ito papunta sa kanyang kwarto. Tinanong ni Makabe si Yoshino kung anong nangyari kaya naman kinwento niya ang mga nangyari. Ang babaeng lumapit pala kina Fujinomiya kanina ay walang iba kung hindi ang cute na nanay ni Makabe.
Nagsorry naman si Makabe dahil sa ginawa ng kanyang nanay. Tinago naman ni Makabe ang picture nila ni Aki bago pa makita ni Fujinomiya ito. Nag-comment naman si Yoshino na para daw isang gym ang kwarto ni Makabe dahil sa mga gamit nito sa kwarto. Pinagsabihan naman ni Makabe si Yoshino na pinaghihirapan daw ng isang lalaki ang kanyang kagwapuhan kaya normal lang daw na may mga gym equipment siya sa loob ng kanyang kwarto. Bigla namang pumasok si Fujinomiya sa loob ng kwarto ni Makabe. Manghang-mangha ito sa nakikita niya dahil lalaking-lalaki daw ang kwarto ni Makabe. Pinalabas naman agad ni Makabe si Fujinomiya, ngunit hindi niya napansin na nakahawak na pala siya sa bewang ng dalaga. Dali-dali namang bumitaw si Makabe kay Fujinomiya para hindi ito mag-isip ng kung ano-ano pa. Nakahanda na ang pagkain ngunit hindi ito kayang tingnan ni Makabe dahil puro pampataba ito. Sabay-sabay na kumain silang lahat, habang matyagang tinatanggal ni Makabe ang coating ng tempura para sa kalusugan niya. Napansin naman ni Makabe na sobrang daming iniinom na gamot ni Fujinomiya. Nagalit naman ang nanay ni Makabe at sinabing itigil ni na Fujinomiya ang ginagawa nila. Tumawa naman ang kapatid ni Makabe at sinabing bagay daw sina Makabe at Fujinomiya. Tahimik naman na kumakain si Yoshino habang tinititigan si Makabe. Nag-aya naman ang kapatid ni Makabe na magsindi sila ng fireworks pagkatapos nilang kumain lahat. Pagkatapos nilang kumain, nagsindi ng fireworks ang kapatid ni Makabe. Kinausap ni Makabe si Yoshino at sinabing pagpasensyahan na lang daw ang kanyang kapatid. Sumagot naman si Yoshino na may masama daw siyang karanasan sa mga fireworks dahil minsan na siyang tinali ni Aki sa mga paputok upang malaman kung ilang paputok ang kailangan para makarating ang isang tao sa outer space. Lumapit naman si Makabe kay Fujinomiya na abala sa pag-aayos ng yukata ng kanyang kapatid. Nagpasalamat si Fujinomiya kay Makabe dahil naranasan niya kung paano manood ng fireworks kasama ang binata. Dumating ang nanay ni Makabe na may dalang pakwan kaya naman naisip agad ng kapatid ni Makabe na mag-contest sila upang malaman kung sino sa kanilang lahat ang pinakamabilis magbuga ng buto ng pakwan. Tumawa naman si Fujinomiya. Habang tinitingnan ni Makabe si Fujinomiya, naisip niya na kung hindi lang mahilig magsinungaling ang dalaga, baka nagkameron na silang dalawa ng totoong relasyon. At kung wala daw siyang planong gantihan si Aki, baka daw masaya na siya sa piling ni Fujinomiya. Nagpalit na ng damit si Fujinomiya sa kwarto ni Makabe. Ngunit, may napansin itong kakaiba. Pagkatapos, bumaba na si Fujinomiya at nagsabi kay Makabe na ihatid siya nito sa labasan. Nagpasalamat naman si Fujinomiya kay Makabe at saka ito umalis. Sumunod naman si Yoshino na sinabing uuwi pa siya sa mansion ni Aki. Nagpresenta naman si Makabe na samahan si Yoshino hanggang sa sakayan nito. Habang naglalakad, sinabi ni Yoshino kay Makabe na huwag magpapaniwala kay Fujinomiya at lalong huwag magpapaakit dito kahit na anong mangyari. Sa kabilang banda, makikitang may hawak na picture si Fujinomiya habang nakasakay ito sa sasakyan. Kinuha pala nito ang picture ni na Makabe at Aki, kung saan makikita ang dating itsura ni Makabe. Dito na nagtatapos ang part 8 ng ating kwento. Mag-like, comment, share at mag-subscribe ka na para updated ka sa aming mga bagong video uploads.